Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Napabuga ng hangin naman si Anton at bahagyang itinulak si Andrea papalayo sa kanya. Wala ako sa mood, aniya rito. Nakita niya namang dumaan ang sakit sa mga mata nito, pero mabilis din iyong itinago sa kanya. Okay, let's sleep then. Anito na hinila siya papunta sa kama. Umiling siya at binawi ang braso niya na hawak nito. Mauna ka nang matulog. Magpapahangin muna ako. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon na makaangal pa dahil mabilis na siyang lumabas ng silid. Napahinga siya ng malalim nang makalabas na siya ng master's bedroom. He felt suffocated inside the room. Galit siya kay Monica at kung pagbibigyan niya ang gustong mangyari ni Andrea, para na rin siyang nakaganti kay Monica. Pero hindi niya pala kayang gawin. There's something for him. Maybe his conscience eating the hell out of him. Kasi kasalanan niya kung bakit na-aksidente si Monica at nawala ng alaala. Napasulyap naman siya sa nursery room na ngayon ay silid na ni Monica. May lambong sa kanyang mga mata habang nakatingin doon. Ayan na naman ang mga needles and pins na tumutusok sa puso niya. May kamay na naman na sumasakal sa kanya, kaya pakiramdam niya ay hindi na naman siya makahinga. Siguro nga natatabunan lang ng galit ang puso niya, pero sa totoo lang, mahal niya pa ang kabiyak. Minahal niya si Monica, higit pa sa pagmamahal niya noon kay Andrea. Ang sakit lang tanggapin na nagawa siya nitong lokohin at gaguhin. Pinagmukha siya nitong tanga sa kakaasa na magkakaanak sila. Mas masakit pa iyon kaysa sa nararamdaman niya na ikaila siya at basta na lang ipamigay ni Andrea kay Monica nang pikutin siya ng huli. Pakiramdam niya wala siyang halaga, na ang tingin sa kanya ni Monica ay isang payaso, kaya nitong paikutin sa mga palad nito. Kaya nagagalit siya rito. Kinasuklaman niya ito. Iniyakan niya lang ang anak na wala naman pala, kundi si Monica. Iniyakan niya ito dahil minahal niya ito ng totoo. Lumunok siya para alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Saka pinuwersa niya ang sarili na alisin ang tingin sa pintuan ng nursery room at humakbang pababa ng hagdanan. Kailangan niya lang siguro ng beer para makatulog. Marami nun sa ref, kaya sa kusina doon siya tumuloy. Ngunit napatda siya na nasa bungad na siya ng kusina at makita niya si Monica na naroroon din. Nakaupo si Monica sa stool na nasa counter islands. Nakasuot na ito ng pajama. Terno na Hello Kitty ang design. May baso ng gatas sa harap nito at marahan ito iyong hinahalo. Hindi siya makahakbang papasok ng kusina. Nanatili siya nakatitig lang kay Monica. Nakatagilid ito sa kanya. At mukhang malalim ang iniisip nito, kaya hindi pa siya nito napapansin. Wala na ang benda sa noo nito. Hanggang ngayon hindi pa rin ito nakakaalala. Nagtungo siya sa neurologist nito at tinanong ang kondisyon ni Monica. Ayon sa doktor, maaaring psychological na lang ang dahilan kung bakit nanatili na ring wala itong maalala. Marahil sa sobrang trauma na dinanas nito. At kusang nag-shut off na lang ang isipan nito. Umiwas naman siya ng tingin dahil rin sa sinabing iyon ng doktor, kaya nabawasan kahit papaano ang galit niya rito. Pero naroroon pa rin dahil rin siguro naroroon pa rin ang sakit na ginawa ni Monica. Nagpasya siyang tumuloy sa loob ng kusina. Napalingon naman ito sa kanya. Agad na sumilay ang mga ngiti sa labi nito. Matapos dumaan ang gulat sa mga mata. Lihim lang niyang naikuyom ang kanyang kamao. May bahagi ng puso niya na nais ikulong ang nakangiting mukha nito
sa mga palad niya. Tinanguan niya ito at iniiwas ang kanyang paningin. Lumapit siya sa ref. Kumuha siya ng beer na nasa freezer. Hindi na niya ito nilingon nang lumabas siya ng kusina. Dumiretso sa labas ng gilid ng bahay kung nasaan ang maliit na garden ni Monica na ito mismo ang nag-aalaga. Lahat ng mayroon sa bahay na ito ay si Monica ang naaalala niya. Parang nakikita niya ito sa bawat sulok ng bahay. Gumagalaw, ngumingiti. Malaya niyang pinagmamasdan kagaya dati, lalapitan at hahagkan. Minsan nahihiling niya na sana hindi na lang niya nalaman ang totoo. Sana hindi na lang iyon nalaman kailanman. Sana hindi siya ngayon nasasaktan. Sana malaya niya pa ring nahahawakan at nalalapitan si Monica na walang galit na pumipigil sa dibdib niya. Inisanlagok niya ang alak. Walang pakialam kung gumuguhit man ang pait sa lalamunan niya. Mas mapait pa ron ang kanyang nararamdaman. Isinara ni Monica ang kurtina na bintana kung saan tanaw niya si Anton na nakatayo sa baba ng garden. Tinutusok ng pinong-pino ang puso niya habang nakatingin dito. Kanina muntik na siyang ipagkanulo ng kanyang sarili. Buti na lang ay napigil niya. Mukha namang ayos na ito at si Andrea. Hahayaan niya na lang na ganoon. Kahit habang buhay siya magpanggap na wala siyang maalala. Maging maayos at masaya lamang ang mga ito. Titiisin niya ang anumang sakit. Makabawi man lang sa lahat ng kasalanan niya. Kulang pa nga kung tutuusin. Napakarami niyang gulong dinala sa mga taong nasa paligid niya. Nais niya nang itama ang lahat. Siguro mas mabuting umalis na lang siya rito sa bahay. Kailangan niyang bumelo. Lalayo na siya. Malayo sa lahat para hindi na siya makasakit pa ng iba. Ilang araw na niya iyong iniisip. At sa ngayon ay nakapagdesisyon na siya. Maghihintay lang siya ng tiyempo para makaalis. Habang narito pa siya, susubukan niyang bumawi at samantalahing makasama si Anton kahit na hindi man niya lang ito mahawakan. Nahiga siya sa kama at pinilit na matulog. Yakap ang sariling na maluktot siya sa higaan. How she wish na sana kaya niyang ibalik ang lahat ng nagawa niya. Muli siyang iniwanan ni Anton. Hindi malaman ni Andrea kung bakit tila ayaw malang mapalapit sa kanya ni Anton. Nasa kanila na ang lahat ng pagkakataon. Kaya na nilang muling maging maligaya. Kagaya ng daddy niya. Pero si Anton mismo ang umiiwas sa kanya. Hindi rin miminsan niyang nahuli si Anton na nakatingin kay Monica. Malungkot ang mga mata. Pero naroroon pa rin ang galit na tanging nagpapalakas ng loob niya. Kaya nagawa niyang bawiin ang dating kasintahan. Napakalaki niyang gaga. Kung alam niya lang nahahantong sa ganito, ipinaglaban niya sana noon si Anton at hindi itinulak sa kapatid niya. Malaki kasi ang tiwala niya sa sarili na hindi siya kayang kalimutan ni Anton. Buong akala niya ay umaasa siya na siya pa rin hanggang sa huli. Nasusunod ang lahat sa plano niya. Ngunit hindi niya nakita ang posibilidad na mahulog ang loob ni Anton kay Monica. Ngayon natatakot siya. Nakakaramdam siya ng insecurities. Hindi na niya kakayanin na mawala pa si Anton sa kanya. Nangangamba siya na baka muling bumalik ang alaala ni Monica at ikatuwa iyon ni Anton. Sinabi noon ni Anton sa kanya na totoong mahal na nito si Monica. Hindi niya lang iyon matanggap. Kahit kailan, hindi niya iyon kayang tanggapin. Nagbubunot siya ng ligaw na damo sa maliit niyang hardin nang may nag-doorbell sa gate. Napaangat naman ang tingin niya para silipin kung sino ang nag-doorbell. Naisip niyang baka Grab ang dumating. Hindi kasi marunong magluto si Andrea. Ayaw naman itong paglutuin siya. O kung magluto man siya, hindi naman ito kinakain. Unti-unti niyang idinidistansya ang sarili niya, lalo na kay Anton. Nais niyang isipin ng mga ito na okay na siya at kaya na niyang alagaan ang sarili niya kahit wala siyang maalala para kapag nagpaalam siyang bubukod na ay hindi na magtaka pa ang mga ito.
Sa tingin naman niya ay papayagan na siya ng mga ito kapag nagpaalam siya. Nagpadala na rin siya ng email sa iba't ibang kumpanya. May nag-reply naman sa kanya sa bandang norte bilang isang ahente. Ang kailangan na lang niyang ipasa ang final interview dahil pumasa naman siya sa online exam ng kumpanya. Ibebenta na rin niya ang mga alahas niya na balak niyang ibenta noon para may magamit siya hanggang sa mag-umpisa siyang ayusin ang buhay niya. Nakaplano na ang lahat sa isipan niya. Sana lang makaya niyang umalis kapag kailangan na. Nanatiling malamig ang pakikitungo sa kanya ni Anton. Si Andrea naman ay parang napipilitan lang siyang pakisamahan nito. Ramdam niya naman na naiilang ang dalawa sa kanya. Tumayo siya upang tanawin ang gate. May lalaking nakapatong doon at nakatayo. Tirik ang araw at takot sigurong mainitan ang lalaki. Lumapit siya rito at napatda siya nang makilala ang lalaki sa pintuan. Mukhang nagulat rin ito na makita siya. Bahagya pang umawang ang mga labi nito. Si Dave. Nakasuot ito ng polong barong na may puting t-shirt sa ilalim, itim na slacks at balat na sapatos. Saglit na hindi niya malaman ang gagawin. Para siyang itinulo sa kinatatayuan niya. Paano niya ito haharapin ngayon? Miski ba ito kailangan niyang itago na nawalan siya ng alaala? Bigla siyang nalito sa nararamdaman niya. Dave? Malakas na tawag ni Andrea kay Dave. Kalalabas lang ni Andrea sa bahay at sinalubong ang kababata. What are you doing here? Halatang may itinatagong lihim ang kapatid niya sa reaksyon nito. Gusto niyang kagalitan si Andrea at sabihan ito na umakto ng normal. Halatang walang alam si Dave sa nangyayari o sa sitwasyon nila. Nandito pala si Monica? Takang tanong naman ni Dave. Bakas rin ang gulat sa mga mata nito. Napalunok naman siya. Pilit na hinahamig ang sarili niya. Kilala mo ako? Lihim niyang nilakumos ang suot niyang house dress. Ayaw niya naman na sanang dagdagan pa ang kasinungalingan niya at mandamay na naman ng ibang tao. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Magiging komplikado ang lahat kung malalaman ng mga ito na bumalik na nga ang alaala niya. Tila mas lalong naguluhan naman si Dave. Bumaling ang tingin nito kay Andrea. Si Andrea naman ay halos mawala ng kulay ang mukha nito. Halika muna, Dave. May ipapaliwanag lang ako sa'yo. Wika naman ni Andrea kay Dave. Tumingin pa sa kanya ang kapatid niya. Sandali lang, Monica. Marahan na lang siyang tumango sa mga ito. Sinundan ko na lang ng tingin ang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. Bumalik naman siya sa ginagawa niya at doon kinakalma ang kanyang sarili. Muli niyang dinampot ang maliit na pambungkal ng lupa. Hindi na niya namalayan kung gaano siya katagal na nakatitig sa binubungkal niya nang may magsalita sa likuran niya. Napatayo siya at nilingon si Dave na may alanganing ngiti sa mga labi nito. Hi, pagbati nito sa kanya. Nakatayo ito sa hindi kalayuan sa kanya. Nginitian niya si Dave. Hello. Inilagay niya sa likuran niya ang mga kamay niya dahil hindi niya mapigilan ang panginginig niyon. Kinakabahan siya. Ramdam niya ang palalamig ng pawis niya na tumutulo sa noo niya. Naikwento sa akin ni Andrea ang lahat. Wala ka raw maalala. Ani nito. May lungkot sa mga mata nito. Saglit naman siyang natigilan. Hindi ba ito galit sa kanya? Kaibigan ito ni Andrea at Anton. Malamang na alam na rin nito ang panlulokong ginawa niya kay Anton. Kumusta ka na? Tanong naman ni Dave. Hindi niya namalayan na nakalapit na pala ito sa kanya. Hinanap kita. May bikig sa lalamunang bulong nito. Napatingin naman siya kay Dave. Malungkot ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Wala ang galit na pilit niyang hinahanap dito. Bakit mo ako hinahanap? Nawala ba ako? Tumawa siya kahit pa halatang peke naman ang tawa niya. Ngumiti rin naman si Dave.
Masaya ako na ayos ka. Tumikim pa ito. By the way, ako nga pala si Dave, ang boyfriend mo. Nanlaki naman ang mga mata niya sa gulat dahil sa sinabi nito. Anong kalakuhan ang sinasabi ni Dave sa kanya? Lumapit sa kanya si Dave na mas lalong nagpawindang sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. I'm sorry kung hindi ko kaagad nalaman ang nangyari sa'yo. Hindi sana napuntahan kita kaagad. Naguguluhan namang binawi niya ang mga kamay niya kay Dave. Hindi kita matandaan. Pasensya ka na. At tumakbang na siya para lagyan ng puwang ang pagitan nila. Pumuntong hininga naman ito at namulsa habang nakatingin pa rin sa kanya. Ayos lang. Nandito ako para alalayan ka. Hanggat wala kang maalala. Okay. Itinikom na lang niya ang bibig niya at sumakay na lang sa pinagsasasabi nito. Inabot ng gabi si Dave sa bahay nila. Nagkwentuhan sila. May mga pictures itong pinakikita sa cellphone nito na magkasama sila. May mga stolen shots na pictures niya. Kung hindi niya lang kilala si Dave, iisipin niya na may gusto ito sa kanya. Dahil ano pa bang magiging rason nito para papaniwalain siya na may relasyon sila? Pero may duda siya na malamang ay inutusan ito ni Andrea na gawin iyon. Dahil hindi naman na kailangan. Dahil aalis naman siya talaga sa buhay ng mga ito. Nadagdagan patuloy ang mga iisipin niya. Namumroblema na siya kung paano pakikitunguhan ng maayos si Dave at aarte na siyang may maalala. Pasado 6:00 ng hapon nang dumating naman si Anton. Nagulat ito nang maabutan nito si Dave. Boyfriend? Gigil na singhal naman ni Anton kay Andrea. Nang madaanan niya ang mga ito sa kusina, agad na hinila ni Anton ang kapatid niya nang dumating ito at malaman na nagpakilala si Dave bilang boyfriend niya. Napag-alaman naman niya kay Dave na ikukuha ito ng panibagong tasa ng kape nito, kaya naman nagtungo siya sa kusina. Natigilan naman siya. Nagkubli siya sa pintuan at pinakinggan ang mga ito. It was Dave's idea, okay? Mahina ring bulong ni Andrea kay Anton. At pumayag ka naman? Well, why not? Malay mo, ma-develop si Monica kay Dave. At least, bumalik man ang alaala niya. Hindi na siya maghahabol pa sa'yo. Natigilan naman si Anton. Hindi ito agad nakapagsalita. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa kanya. At paano si Monica kung si Dave naman ang hindi niya matutunang mahalin? Pagkuwan ay tanong naman ni Anton. Banayad na ang boses nito. May kirot naman siyang naramdaman sa isiping okay lang dito na maging sila ni Dave. Tama nga naman si Andrea. Mawawalan ang mga ito ng problema kung sakaling mahulog naman siya kay Dave. Pinagbigyan niya lahat ng paanyaya ni Dave na lumabas. Nagdi-date sila kung saan-saan. Kahit paano ay nalilibang siya. Nabibigyan niya rin naman ng pagkakataon ang kapatid at ang asawa na makapagsolo. Kahit may mga pinong-kirot at isiping iyon ay tinitiis niya. Ang lalim naman ang iniisip mo. Ani naman ni Dave sa kanya. Nasa isang Italian restaurant sila. Sinundo siya nito kanina para manood ng sine. Pagkatapos ay nag-arcade sila bago dumiretso ito sa restaurant. Nginitian naman niya ito. Kahit pa ang pakilala nito sa kanya ay boyfriend niya, hindi naman ito nagtitake advantage. Hindi nito pinipilit na mag-holding hands sila. Para lang silang magkabarkada. At nai-enjoy naman niya ang company ni Dave. Nalilimutan niya ang sitwasyon niya kapag kasama niya ito. Iniisip ko lang kung paano ba bibigkasin ang mga ito. Ang hirap kasi. Aniya at marahang tumawa. 1 pasta meat mushroom sauce. Anito sa waiter bago bumaling sa kanya. That's one of your favorite, hindi ba? Nawala naman agad ang ngiti sa mga labi niya at napalunok siya.
Hindi niya paborito ang mushroom. Lalong hindi siya kumakain nun dahil may allergy siya sa mushroom. Agad siyang namamantal at nahihirapang huminga. Pasta Alfredo na lang. Suhestyon naman niya rito. Kumunot naman ang noo ni Dave. No, Monica, masarap ang pasta nila dito. Yung mushroom, lasang meat talaga. Iyon ang paborito mo. Hindi mo lang natatandaan dahil hindi pa bumabalik ang alaala mo. Kaya nga, hinanap ko pa itong Italian restaurant na to. Dahil may nakapagsabi sa akin na masarap raw ang pasta ng mga ito. Malungkot ang mukha ni Dave, pati ang boses nito. Malay mo, kapag natikman mo na ang pasta nila, makakaalala ka na. Napalunok naman siya. Wala na siyang nagawa ng orderin na nito iyon ng tuluyan. Pinagpapawisan siya ng malalim. Lalo na nang dumating na ang in-order nila at inilapag sa harapan niya. Kumain ka na. Nanginginig naman ang kamay na dinampot niya ang tinidor. Inikot-ikot niya ang pasta sa tinidor niya at iniiwasan niya ang mushroom. Pero tinusok ni Dave ang mushroom at iniumang sa kanya. Say Napatitig naman siya sa mushroom. Naalala niya noong 11 years old siya at hindi niya napansin na may mushroom pala ang gravy na kinakain niya. Nadala siya sa hospital at ilang araw siyang naka-oxygen. Paniguradong ganoon ang mangyayari na naman sa kanya kapag kinain niya ang isinubo ni Dave. Tumayo siya, muntik pang matumba ang bangkong kinauupuan niya. Nagtataka namang napatingala sa kanya si Dave. Nakatitigan silang dalawa. Wala namang salisalitang iniwanan niya ito at dire-diretsyong lumabas ng restaurant. Nanginginig ang mga kamay niya at mabilis ang tibok ng puso niya. Kitang-kita niya sa mga mata ni Dave na alam na niya. Monica. Napapikit siya nang marinig ang boses nito. Nang tinawag siya nito, huminto siya ngunit hindi siya lumingon. Please, let's stop pretending. Hindi ka ba napapagod? Buong buhay mo na lang ba magpapanggap ka? Nakuyom naman niya ang kanyang mga palad. Nagiinit ang sulok ng mga mata niya. Lamang ang takot at pagkapahiya. Kung alam lang ni Dave, hindi imposibleng sabihin ito ang totoo kina Anton. Kapag nalaman nila Anton na niloloko na naman niya ang mga ito, paniguradong panibagong sakit at galit na naman ang mararamdaman nito sa kanya. Kailan mo pa nalaman? Nanginginig ang boses niya. Mas lalo lang siyang nagmumukhang tanga. Mariin niyang kinagat ang mga labi niya. The very first day na magkita tayo at sabihin ni Andrea na may amnesia ka. Narinig niya ang mga yabag nitong papalapit sa kanya. I saw recognition in your eyes. When you saw me, Monica. You know me. I know. At nararamdaman ko yon. Hindi mo ako mapaglalakuan. Hindi ako si Anton. Iiling-iling na wika nito. Hindi naman siya umimik dito. Yumuko siya para iwasan ang mga mata nito na lumipat ito sa harapan niya. Kaya nang sabihin sa akin ni Andrea ang kalokohang magpanggap ako na boyfriend mo, pumayag ako. Iniangat naman ni Dave ang baba niya para mapatingin siya rito. Naiinggit ako kay Anton. Alam mo ba yon? Malamlam ang mga matang Anito. Dahil may isang kagaya mo na nagmamahal sa kanya ng sobra-sobra. Napakurap naman siya habang nakatingin sa mga mata ni Dave. Halo-halo ang emosyon ang mga naroroon na nakikita niya. Gago lang ang taong yon dahil sinayang kanya. Kung sa akin ka mababaliw ng ganoon, kung ako ang pinikot mo, I'll take care of you. Kung ako na lang sana ang minahal mo, Monica. Naging paos ang boses ni Dave at lumalamlam ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hindi mo mararanasang magpakababa ng ganito. Hindi mo kailangang masaktan ng ganito.
Pero Dave, mahal kita, Monica. Mahal na kita simula noong mga bata pa tayo. Napanganga naman siya sa lumabas sa bibig nito. Halo-halo na rin ang nararamdaman niya. Pero lamang ang panghihinayang. Sana kung noon umamin si Dave. Sana kung noon kinukulit siya nito noon. Baka nabaling dito ang pagmamahal niya. Unti-unting pumapatak ang mga luha niya hanggang sa nauwi iyon sa hikbi. Nang yakapin siya ni Dave ay humagulhol na siya. Kung sana lang ito na lang ang minahal niya. Hindi na niya na sana nasaktan si Anton. Sana masaya na rin ito at si Andrea. At mas lalo siyang napaiyak na ma-realize na hindi niya kayang magmahal ng iba. Si Anton pa rin talaga. Tahan na, Monica. Pag-aalo naman sa kanya ni Dave. Inihatid siya ni Dave sa bahay nila. Nilingon niya ito nang hawakan nito ang kamay niya at pinigilang bumaba. Sumama ka nilang sa akin, Monica. Pwede mong panindigan ang pagkakaroon mo ng amnesia. Pwede ka pang maging masaya. Malungkot naman na tinitigan niya ito. Napakaganda ng offer nun. Pero hindi na niya kayang manloko at manggamit pa ng iba. Tama na ang mga kasinungalingan niya. Kung lalayo man siya, mas mabuting siya na lang. Hindi niya ito gustong idamay pa. Salamat. Gusto ko munang mag-isip, Dave. Aniya at ginagap ang kamay nito na nakahawak sa kanya. Kumislap naman ang mga mata nito. Fine with me. Dapat nga lang na pag-isipan mo muna. Nabigla siya nang hilahin siya nito sa kamay at hawakan ang batok niya. Saka siya kinabig nito para gawaran ng magaang halik sa mga labi niya. Hinayaan niya si Dave. Pumikit lang siya. Pagod na rin naman siyang magpaliwanag. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay idinikit ni Dave ang noo nito sa noo niya, habang hawak pa rin ang kanyang pisngi. Good night, Monica. Good night. Nginitian niya ito bago tuluyang bumaba ng kotse nito. Pumasok naman siya sa gate. Kumaway pa siya kay Dave bago tuluyang pumasok sa loob. Narinig niya na lang ang kotse nitong papaalis. Nang tuluyan na siyang nakapasok, sumandal siya sa pintuan. Nang hihina ang mga tuhod niya. Mukhang pagod na pagod ka. Malamig na sabi naman ni Anton, kasabay ng pagliwanag ng buong kabahayan. Nakita niya itong nakatayo malapit sa switch. Madilim ang mukha nito na nakatitig sa kanya. Napatayo siya ng diretsyo. Kumain kami sa labas ni Dave. Nag-iwas siya ng tingin dito. Yun lang? Malamig na tanong nito sa kanya. Napayuko naman siya at hindi makakibo. Inabot kayo ng 1:00 na madaling araw sa pagkain lang? 5:00 pa kayo umalis ha. Saan ba kayo kumain? At inabot kayo ng 10 oras ng gabi sa kalsada? Napatingala naman siya sa pagalit na tanong nito. Muli siya napasandal sa dahon ng pintuan. Nang ilang hakbang na lang ay nasa harapan na niya si Anton at mahigpit na hawak ang braso niya. Anong ginawa niyo, Monica? Halos mag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Gumapang naman ang takot sa kanya. Hindi niya pa nakikitang ganito kagalit si Anton. Kahit nang pikyutin niya ito. Parang nais na nitong pumatay ngayon. Nag-hotel ba kayo? Ibinigay mo ba ang sarili mo sa kanya? Puno ng puot na tanong nito. Parang nais nitong isuka ang mga salitang itinatanong nito sa kanya. Napatanga naman siya kay Anton. Nasasaktan ako. Ako rin. Sigaw nito sa mukha niya. Nag-uumpisa ng mamula ang mga mata nito. Nasasaktan din ako, Monica. At napasigaw ito. Saka siya kinabig at kinuyumos ng halik. Nagulat man ay hindi niya naman magawang itulak si Anton. Bumuhos ang mga luha niya nang maramdaman ang mga labi nito. Galit na sumasalakay sa kanyang mga labi. Nasasaktan siya.
Pero hindi siya umiiyak dahil doon. Naiiyak siya dahil kay tagal niyang nangulila sa mga halik ng asawa niya. At kahit marahan ang ginagawa nitong paghalik sa kanya, hinding-hindi siya magrereklamo. Naging marahan naman ang mga halik ni Anton nang maramdaman nito ang mga luha sa pisngi ni Monica. Hindi na siya sigurado kung kay Monica ba iyon o sa kanya, dahil hindi na rin niya napigil ang sarili na umiyak. Bumaba ang mga labi niya sa baba nito, hanggang sa leeg nito, hanggang sa hindi na niya tuluyang makontrol ang emosyon niya. Sumubsob siya sa leeg ni Monica at niyakap ito na mahigpit. Saka siya umiyak ng umiyak. Nasasaktan siya, na nasasaktan niya ito. Mahal na mahal niya si Monica. Mahal na mahal niya ito. Kaya na makita niya itong hinatid kanina ni Dave at makitang nagpahalik ito sa lalaki, para siyang sinuntok sa dibdib. Hindi siya makahinga. Takot na takot siya. Tahan na. Alo naman niya kay Monica na maghina ang mga tuhod nito at mapaupo sila. Kinandong niya ito. Pareho silang umiiyak. Pareho silang nasasaktan. I'm sorry. I'm sorry, Tahana. Hinalik-halikan niya ang buhok nito. I'm sorry if I scared you. I'm sorry. Anton. Humahagulhol na tawag nito sa pangalan niya. I'm sorry. Patawarin mo ako. Pinuhat niya ito at dinala sa silid nila sa itaas. Wala si Andrea dahil tinawagan ito ng ama nito at pinauwi sa kanila. Inihaga niya si Monica sa kama at nahiga rin siya sa tabi nito. Saka muli itong niyakap na mahigpit. Nagsinungaling ako. Nakakaalala na ako. I know, baby. Putol niya sa sasabihin nito. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Alam ko na ang lahat. Take a rest. Mag-uusap tayo bukas. Aniya at mas hinigpitan palalo ang yakap dito.